nagsisimula ka sa craft mo, dapat wala ka talagang masyadong ibang ginagawa kung hindi yan lang na craft mo. And there's nothing wrong to give up muna yung mga kaibigan mo na hindi naman nakakatulong. Baguhin mo muna yung mga ugali mo na hindi naman nakakatulong. You need to really spend more time doing kung ano yung craft mo. We go. Hi classmate! Kamusta po kayo? And ito po, bago tayo magsimula, babatiin ko muna si Judy Ann Antonio, pa-shoutout po mentor. Hello po sa'yo. Ito man isa si @yboyberina5135, pa-shoutout Jose. Hello po sa'yo. And ito naman si Clarence Wagerman 1370 from Calbayog City. Actually, alam mo ba dati, karating din yung Calbayog, galing Allen, pupuntang Calbayog, puro lubak pa yan nung nagsisimula ako mag-network. And nakakamiss lang din, syempre, yung mga pagkain yan, sobrang sasarap. Kaya sana makarating ulit ako ng Calbayog City. But anyway, klase yung pag-uusapan natin right now kasi katatapos lang ng mga mentoring ko. Actually, kagabi nga, alas 2 ng hapon, ng umaga, tinawag pa ako ni Doc, pinapunta ako sa Marco Polo kasi may mga update siyang sinabi sa akin. And doon ko na-realize kasi may na-encounter ako ng mga leaders ko na sabi ko, idol na ako, curious lang ako, ba't parang lagi kayong magkakasama? Sabi ko, ano ba pinag-uusapan nyo? Yung tatagal nyo nang lagi magkakasama. Di sabi nung isa, kasi parang na-miss daw nila kasi medyo matagal na sila nagsama. Sabi ko, ang lagi lang naman dapat na isipin natin, ano ba yung endpoint ng nangyayari sa ginagawa ninyo? There's nothing wrong ma-miss nyo ang isa't isa. Pero ako nare-relate ko lang kasi ang sarili ko, classmate sa inyo, na nung ako nagsisimula sa pangarap ko, talagang lahat ng oras ko, ultimo segundo, meron akong pinanggagamitan. Then, dun ko tinanong sa kanya na sabi ko, para maging clear, bakit ang mayaman bumibili ng kotse? 'Di ba? Ang mayaman bumibili ng kotse para mas marami silang magawa, para mas mabilis sila makarating from point A to point B. Ngayon, ganun din dapat tayo. Na tayo, kung nag-upgrade man tayo ng mga anything na gamit natin, dapat mas nagiging productive tayo. Kasi katulad ko dati, nung wala pa akong kotse, ang hirap pumunta sa town to town sa iba't ibang lugar kasi limited ka sa mga van kung ano ang schedule nila. Ngayon, pag yung van hindi na pwede, paano ka uuwi kung wala ka ng masasakyan? Or worse, magmamadali kang tapusin yung dapat mong gawin para mahabol mo yung van. Then, dun ko na ikukwento na kung kayo, classmate, lalo nagsisimula ka sa craft mo, dapat wala ka talagang masyadong ibang ginagawa kung hindi iyan lang na craft mo. And there's nothing wrong to give up muna yung mga kaibigan mo na hindi naman nakakatulong. Baguhin mo muna yung mga ugali mo na hindi naman nakakatulong. You need to really spend more time doing kung ano yung craft mo. Kasi ako honestly, classmate, simula pagkagising, pagtulog, hanggang panaginip ko, puro network talaga ang iniisip ko. Kasi di ba sabi nga nila, classmate, ilang percentage lang ng tao ang nagiging successful. Kasi ilang tao lang din ang willing i-sacrifice yung dapat nilang i-sacrifice for them to get their goals. Kaya ikaw, classmate, sa mga nagsisimula na nangangarap pa lang ulit, sa mga nagsisimula na tinatrabaho yung pangarap nila, try to ask yourself, gaano ba kalayo ang gusto mong marating? Kasi kung talagang malayo ang gusto mong marating, kailangan mo talaga mag-spend ng maraming oras na ginagawa yan. Isa pa naging tanong sa akin, classmate. May isa akong leader. Nang tanong niya, sabi niya, parang hindi ka ba nagsasawa? Kasi parang paulit-ulit na lang ginagawa natin na magbibuild ng grupo, may mga mawawala, magbibuild ka, may nawawala, magbibuild ka, may nawawala. Sabi niya, parang paulit-ulit na lang ginagawa natin. Sabi ko sa kanya, eto tatanong ko sa'yo, ano ba ginagawa ng doktor araw-araw? Di ba ang doktor, pumapasok ng hospital everyday, nagagamot sila? Sabi ko, ano bang ginagawa ng mga abogado? Di ba araw-araw nag-aasikaso sila ng mga paperworks para nagagawa nila trabaho nila? Ano ba ginagawa ng mga artista? Di ba araw-araw, katulad nila Vice Ganda, kailangan nila pumasok everyday para magawa pa rin nila yung trabaho nila, nag-i-entertain sila? Sabi ko, ano ba ginagawa ng mga politiko? Sabi ko, ano bang klaseng industriya ang alam mo
na gusto mong gumanda buhay mo at kumita ka ng tuloy-tuloy na wala kang literal na ginagawa. Kasi end of the day, kahit negosyante, meron pa rin silang ginagawa. Kasi kahit meron yan mga bantay, normally, yung negosyante, chine-check pa rin naman nila yung bantay nila. Then therefore, classmate, ano ba ang inahangaan natin Bill Gates, inahangaan natin sila Mark Zuckerberg, inahangaan natin sila Elon Musk? Ano bang meron sa kanila? Alam mo ba na si Elon Musk mismo walang sariling bahay? Kasi ang point ni Elon Musk na it's a totally waste of time magkakaroon pa ako ng bahay, doon na lang ako matutulog kung saan malapit yung trabaho ko para mas nagiging productive ako. Alam mo rin ba si Elon Musk na ultimo ang mga nagiging asawa niya, meron silang kontrata kung kailan sila magde-date, kung ano yung gusto niyang itsura ng asawa niya, naka-itemize. Now, kung mapapansin mo, classmate, lahat ng taong successful, napaka-importante ang oras sa kanila. Kaya kung ikaw mismo gusto mo rin maging successful, dapat ang oras sa'yo maging napaka-importante. Paano mo masasabing importante ang oras mo? Ginagawa mo or ginagamit mo yung oras mo dun sa makakatulong para sa karir na pinipili mo. Kasi katulad sa akin, nung ako nagsisimula, honestly, wala nga akong Sunday na pahinga eh. Ang akin lang, hanggang kaya magtrabaho, magtatrabaho ako. Pag kailangan ako ng mga downlines ko, tutulong ako, nandun ako palagi. Example, parang bigyan ko ng example, classmate. May training kami, alas 10 ng gabi. Pinapa-attend ko yung downline ko. May trabaho yung downline ko. Hindi siya pwedeng alas 10 ng gabi. Alam mong next kong tanong sa downline ko, anong oras ka available? Example, sumagot siya, available sa alas 12 ng gabi. Kahit yung alas 12 ng gabi, dapat matutulog na ako niyan. Hindi ako matutulog kasi ang gagawin ko, yung training ng alas 10, uulitin ko yun at sasabihin ko yun sa kanya, word by word kung kaya ko man makopya. In short, ayaw kong patagalin kung ano ang need ng mga downlines ko kasi technically yun ang trabaho ko. 'Di ba parang kung sa negosyo, parang ang point ko diyan para siyang customer mo eh. Na meron ka ng benta, bakit mo pagsasaran? 'Di ba? Bibili na, bakit kailangan pang pagpabalik bukas kung pwede mo naman gawin ngayon? Kaya sa'yo din classmate dapat ganoon. Kung mag-a-upgrade ka ng mga gamit, nag-upgrade ka ng cellphone, nag-upgrade ka ng gamit, nag-upgrade ka ng anything, dapat nakakatulong siya para ka mas maging productive at para ka mas maraming magawa sa craft mo. Kasi nagiging medyo struggling din sa amin sa iba kasi may mga downlines ako, nung walang kotse, ang daming production, napakasipag. Nung nagkaroon ng kotse, semplang ang income. Kasi ang naging goal lang nila, magkaroon lang ng kotse. Kaya nung nagkaroon ng kotse, ganon. Kaya dapat maging clear ka rin, classmate, na you should learn to love your craft, na regardless ano ang nangyayari sa'yo, dapat mas lalo ka nagiging masipag, dapat lalo kang mas nagiging magaling. Kaya for now, yan ang muna pag-usapan natin. Hanggang sa susunod ulit.